Hello po, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kapatid sa Panginoon. Sa gabi pong ito, masaya po ako na mag-share muli ng salita ng Diyos tungkol po sa revelation ng Lord sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon o tinatawag na rapture. Mga kapatid, may mga type and shadows po sa Old Testament na nireveal ang Lord na napakahalaga sa church sa panahon natin. Ang sabi ng Biblia, nangako ang Lord na siya muling babalik. At halos lahat ng churches naniniwala po na ang Panginoong Jesucristo ay talagang babalik na muli upang kunin ang kanyang church o tinatawag nilang the bride of Christ. Mga kapatid, sa Bible po makikita natin na may mga Kristiyano o mga mananampalataya sa Lord, Old Testament at New Testament, ang na-rapture. May mga na-rapture na po o kinuha ng Lord ang buhay at dinala sa langit o sa tinatawag na third heaven. Kaya alam nating lahat ito mga kapatid, tulad po ng nangyari sa lingkod ng Diyos na si Enoch. Old Testament yan nasa Book of Genesis. Si Enoch po ay na-rapture, sabi ng Biblia, hindi siya umabot ng 900 years sa kanyang taon. Hindi katulad nila Adan, sabi ng Bible, at si Adan ay nagkaroon ng maraming anak na lalaki at babae. At lahat ng kanyang taon ay umabot ng 930 years. Ngunit si Adan ay namatay, sabi ron, no? Marami pa, sumunod po yung ibang apo-apo ni Adan hanggang sa sumapit po ang ikapitong henerasyon. Ang pangpitong generation ay si Enoch. At sabi riyan ng Biblia, at si Enoch ay nabuhay ng may 300 years at nagkaroon ng maraming anak na lalaki at babae at siya'y namatay. At siya'y hindi namatay. I'm sorry. I should say, hindi siya namatay. And he was not, for God took him. Maliwanag po yun. At si Enoch ay hindi namatay sapagkat kinuha siya ng Diyos ng buhay. Na-rapture po siya. Ayon sa Biblia, bago siya na-rapture, mga kapatid, may patutuo siya na siya po ay naging righteous sa harap ng Diyos. Enoch walked with God. Lumakad siya kasama ang Panginoon. Ibig sabihin, naging righteous siya, naging matapat siya. Kaya so, sobrang katwiran, mga kapatid, ang Panginoon, kinuha siyang buhay. Sabi ng Bible. Ngayon, mga kapatid, yan ang unang tao po na kinuha ng Lord ng buhay. Tinatawag na rapture. Bagamat ang rapture ay wala sa, ito po ay letra por letra, wala sa Bible, no? Hindi mo mababasa. Ang nakasulat sa Bible ay nakasulat po na, we shall be caught up in the air to meet the Lord in the air. Maliwanag po sinabi ni Apostol Pablo sa rapture. Sabi ni Paul, sinasaysay kong isang hiwaga. I tell you a mystery. We shall not all die o sleep. Sabi niya, no? Hindi lahat tayo matutulog o mamamatay. But we shall all be changed. Sabi ni Paul sa rapture, in the twinkling of an eye. Babalik si Jesus, ang Panginoon, at kukunin niya ang church sa isang kisap mata. Ito po ang tinatawag ng mga Bible scholars na rapture. Ang ibig sabihin ng rapture ay ecstatic joy. Kagalakan na hindi mo maipaliwanag kapag dinagit ka ng Lord o kinuha ka ng Lord ng buhay. Umangat ka sa lupa, lumipad ka ng walang pakpak, tumagos ka sa building. Mga kapatid, sabi ng Bible, magkakaroon tayo ng body change. At ang body change na yan, yung ating katawang lupa, gagawin niyang, tinatawag niyang celestial body o spiritual body. Kaya nga po, 1/5 of a second, kung titingnan mo, 1/5 of a second, ganun kabilis ang rapture, isang kisap mata, sabi ni Paul. Maraming Kristiyano ang dadagitin, sabi ng Panginoon. Kaya yun po ang tinatawag na yung aral na tungkol sa second coming of Christ
Sa Bible po, ang unang na-rapture ng buhay, si Enoch. Yan ang isang maliwanag po na patotoo, na meron totoo ang rapture. 7 po. Sa Bible, 7 ang nakatala na mara-rapture at na-rapture. Mga kapatid, 7. No? Una, si Enoch. Na-rapture siya, Old Testament sa Genesis. Pangalawa, sino po? Si Elijah. Si Prophet Elijah, ang lingkod ng Diyos, ay na-rapture po, isang tapat na lingkod ng Panginoon, at siya po ay kinalugdan ng Diyos. Bilang lingkod ng Lord, talagang sumunod siya sa Panginoon kahit dumana siya ng katakot-takot na kahirapan, tribulation, pag-uusig kay Jezebel at kay King Ahab, pero nanatili siyang tapat sa Panginoon. Kaya nang sabihin ni Elijah na, Panginoon, sabi niya, gusto na raw niyang umuwi. Sabi niya, kunin mo na ako, sabi ni Elijah. Tinugon ng Lord ang kanyang prayer. Kinuha siya ng Diyos ng buhay sa pamamagitan ng whirlwind at chariot of fire. Yun po. Pangalawang katunayan yan na meron pong rapture, meron pong buhay na kukunin ng Lord. Si Prophet Elijah hindi po namatay. At nasaksihan niya ni Prophet Elisha sa dalawang mata niya. Nakita niya nang siya'y dagitin ng Diyos. Na-caught up siya papunta sa heaven. Sa third heaven. Okay? Pangalawa. Pangatlo, introduction lang po ito, no? Para mapatunayan lang natin na totoo ang rapture. Sabi ng Thessalonica, sabi ni Apostol Pablo, for the Lord Himself, 1 Corinthians chapter 4, sabi niya, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Tatlo yan with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. Trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first. Bubuhayin muna yung mga namatay kay Kristo, yung mga unang Kristiyano na namatay na. And then, sabi rito, then we which are alive and remain unto the coming of the Lord, sabi niya, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. In the air. Kaya nga, mamimit daw natin ang Lord. Tataas tayo, sabi niya, mamimit natin ang Lord sa ulap, sa alapaap. Hindi bababa si Christ sa lupa. Maghihintay lang po siya sa alapaap. No? Kaya mga kapatid, maliwanag po ang sinabi ni Apostol Pablo rito. Napakaliwanag ng sinabi niya. Kasi maraming mga ngaral, meron ding hindi naniniwala sa rapture. No? Ilan-ilan. Kaya nga nakakaawa po yung mga taong ganon, wala silang pag-asang hinihintay sa second coming of Christ. Nagtanong ang mga apostol, Panginoon, ano bang tanda ng iyong muling pagparito? Ang linaw Mateo 24. Sumagot si Jesus, ito ang mga tanda na makikita nyo sa nalalapit na pagbabalik ng anak ng tao. Magkakaroon ng mga digmaan, bansa laban sa bansa, kaguluhan, famine, great earthquakes, at iba pa. Kaya nga, may sinabi ng Lord yung mga palatandaan na siya ay muling babalik. Sabi nga niya sa John chapter 14, 1-3, huwag magulumihan na ng inyong mga puso. Sabi niya, di ba? Sa bahay ng aking ama, maraming mansyon. Kung di gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At ako'y pupunta doon upang ipaghanda kayo ng inyong mga mansions. At pag naihanda ko na ang inyong tirahan, sabi ni Jesus, ako'y muling babalik upang kayo ay aking kunin. Ang linaw po, mismong sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo, nagmula ang salitang yan, sabi ni Jesus, ako'y muling babalik upang kayo ay aking kunin. Kukunin niya ang kanyang church, kanyang bride, ang kanyang wife, no? Upang kung saan man ako naroroon, kayo rin ay naroon din. Kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon din. Kaya nga napakaganda ng pangako ni Lord.
second coming po ito. Nangako siya'y muling darating. Nagmula sa kanyang sariling bibig. Ako'y muling babalik upang kayo ay aking kunin. Kaya yung mga hindi naniniwala sa second coming of Christ, mga kapatid, kinakalaban nila ang salita ng Lord sa John chapter 14 at Mateo 24. Kinakalaban din nila yung sinabi ni St. Paul sa aklat po ng Thessalonica at unang Korinto 15. Sabi ni Pablo, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Sabi niya, kundi ang ating spiritual ang kukunin ng Lord sa isang kisap mata. Ito po ang maliwanag na nireveal ni Apostol Pablo rin dahil nireveal ito ng Diyos sa kanya. Maliwanag po. Nangaral silang lahat, ang mga apostol halos nangaral lahat ng second coming of Christ o tinatawag na pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi rin ni Jesus, magbantay kayo, sabi niya. Nang ipangaral niya itong 10 virgins. Yung 5 mangmang, yung 5 matalino, naiwan yung mangmang dahil walang langis. Hindi sila baptized ng Holy Spirit o Holy Ghost. Kaya naiwan sila. Mga kapatid, maliwanag po yun. Merong kukunin, merong maiiwan. Sabi rin ng Lucas, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, 2 natutulog sa isang higaan, ang isa'y kukunin, mararapture, ang isa'y maiiwan. Meron talagang mararapture, mga kapatid. Kaya maliwanag po itong salita ng Lord. Napakaraming seta sa Bible na nagpapatunay na ang Panginoon ay talagang darating. Kahit sa Revelation chapter 1 verse 8, sinabi ng Panginoong Jesucristo yan, ako ay babalik, sabi niya. Ako ay darating na muli. Ako'y babalik. Ako'y darating. Kaya wala na pong question pagdating sa tinatawag na rapture. Ginamit lang nila yung terminong rapture para i-describe po na yung kagalakan na mararanasan ng isang Kristiyano. Pero sa Bible ang nakatala rito, we shall all be caught up. Tayo'y dadagitin papunta sa alapaap para salubungin ang Panginoon sa ulap. Kaya halos pareho rin. Wala pong, hindi naman malaking issue yan. Yan po ay napakalinaw naman. Okay, kaya yung mga na-rapture ang pangalawa si Elijah. No? Pangatlo, sino yung pangatlong na-rapture? Ang Panginoong Jesucristo. Si Jesus po, na-rapture po siya. Nang mamatay siya sa cross, nalibing siya, pagkaraan ng 3 araw, siya'y nabuhay na maguli mula sa libingan, mula sa mga patay. At nagbigay siya sa mga alagad ng utos, no? Yung tinatawag na Great Commission. Sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, sabi niya. Mark chapter 16, mula 15. Ang sumampalataya at mabaptized, siya'y maliligtas. Ngunit, ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Maliwanag po ito sinabi ng ating Panginoon. Talagang kalooban niyang ipangaral natin ang gospel sa lahat ng tao hanggat may panahon pa po. At nang masabi na ni Jesus ang Great Commission, nagpaalam na siya, binless sila, pagkatapos silang i-bless, ayun po, umakyat na siya sa langit, bigla siyang tumaas. Mula sa kabundukan, nakita ng lahat ng disipulo at mga apostoles, si Jesus ay tumaas. Unti-unting tumaas papunta sa langit. At habang lumiliit siya, palit ang palit, Acts chapter 1, tumingala sila, nakatingin lahat kay Jesus. Hanggang nawala na sa paningin nila si Jesus. Hindi na nila makita sa ulap. Maya-maya nakatingala silang lahat, lumitaw ang 2 angels. Mababasa nyo sa Acts chapter 1. Lumitaw ang 2 anghel na nakasuot na puting damit at nagniningning. Sabi ng 2 angel, kayong mga mga disipulo, mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit at tinitingnan itong si Jesus na umakyat sa langit?
Sabi nila, itong si Jesus na umakyat sa langit ay muling babalik, sabi nila. Muli siyang darating. Kung paano nyo siya nakitang tumaas, ganun din siya bababa sa kanyang pagdating, ganun ding paraan. Unti-unti bababa siya. Maghihintay lang siya doon sa ulap, sa alapaap. At ang church, ito'y dadagitin ng Lord, katulad ng ginawa niya kay Elijah, dinagit pataas para sa lubungin ng Panginoon sa ulap. Gagamitin ng Lord ang maraming angels niya para lahat ng mga anak niya sa apat na sulok ng mundo ay madagit at madala niya sa kanya. Kaya yun po ang nakahula. Kaya totoo ang tinatawag na ikalawang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang maliwanag po na ebidensya na totoo ang rapture. Mga anghel ang nagpapatunay dito. Nang tumaas si Jesus, nakatingala ang mga apostol. Yun ang rapture. Ngayon, mga kapatid, buhay si Jesus ng ma-rapture, no? Pangatlo, pang-apat na palang na-rapture, dahil 7 ito eh. Pang-apat, alam nating lahat yung mga tinatawag na mga Old Testament saints. Yung mga anak ng Diyos ng Old Testament, mga kapatid, sila rin po ay kinuha ng Lord umakyat sa langit kasama ni Jesus sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ayon sa Biblia, Ephesians chapter 4, bumaba ang Panginoon sa Abraham's bosom, at pinangaral ang Ebanghelyo sa mga kaluluwang nasa tinatawag na region of the blessed. Abraham's bosom, ayon sa Lucas naman, Abraham's bosom, kandungan ni Abraham. Ang mga kaluluwa ng Old Testament na naghihintay ng katubusan doon sa tinatawag na region of the blessed, of the blessed. At dito po pinangunahan ni Jesus yung mga bihag. Ephesians chapter 4, He led captives. Pinangunahan daw ni Jesus yung mga nakakulong sa Abraham's bosom, isang uri ng paraiso sa ilalim ng lupa, habang hinihintay nila ang judgment at ang katubusan, nandun sila sa paraiso tulad ng mayaman, ni Lazaro. Yung mayaman na impyerno Lucas 16. Yung si Lazaro, napunta sa kandungan ni Abraham, doon po sa region of the blessed. At doon sila naghintay po ng katubusan, mga kapatid. Kaya, nang si Jesus po ay nabuhay na maguli, nung namatay siya sa krus, bumaba ang kanyang spirito ron para palayain itong mga bihag ng Abraham's bosom. Pinangaral ni Jesus ang kanyang pagtubos sa kanila at silang lahat ay naniwala, kaya nailabas niya sa Abraham's bosom at nadala niya sa tinatawag na 7th dimension o sa tinatawag na heaven. Third heaven, mga kapatid. Kasama niyang na-rapture yan. Nang ma-rapture si Jesus, kasama niya ang mga Old Testament saints. Mababasa niyo rin yan sa Mateo 27, na ang mga namatay na mga Kristiyano, namatay na mga anak ng Diyos, nabuhay na maguli. Nabuksan ang mga libingan, mga kapatid. Hindi ko na i-detalya ito para makita lang natin itong mga katotohanan ito para mapatunayan natin na ang rapture ay totoo. Kaya yan ang pangapat, no? Si Enoch, si Elijah, si Jesus Christ, ang Panginoon, at ang mga Old Testament saints. Panglima, sino po yung panglimang na rapture? Panglima na ba? Ang church. Panglima. Ang church, nangako ang Lord, sabi ng Biblia, at kukunin niya ang mga anak niya sa nalalapit niyang pagbabalik, ang buong iglesia. Ang buong church. Kasi ang church, ang tinatawag na body of Christ o the bride of Jesus Christ.
Kaya ito po ay isang blessed hope ng lahat ng Kristiyano. Sinabi rin ni Apostol Pablo yan. Meron tayong pag-asa, sabi niya. Nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Lalo na sa panahon natin ngayon, nandyan na po yung mga digmaan, nandyan na ang Amerika, Russia, China, na nagre-ready na ng mga nuclear bomb. Nag-arsenal na sila ng napakaraming nuclear bomb na pangwasak sa mundong ito. Handa na po ang mga superpowers tulad ng Russia, Amerika, China, Great Britain, France, Germany, Pakistan, India, China, North Korea, Japan. Halos superpower na po ang mga bansa. Mga kapatid, nagtatambak na sila ng napakaraming mga armas na pangwasak. Kaya pag dumating ang World War III, dahil nakahula yan sa Bible, nakahula sa Bible ang tatlong woe. Tatlong World War. Ang pinakadakila ay ang World War III, dahil yan po yung nuclear war. Nakaprophesy rin yan sa Zechariah chapter 14. Kaya mga kapatid, nasa last days na po tayo. Sa panahon natin, magaganap po ang rapture. Kasi si Enoch, nang ma-rapture si Enoch, siya'y pang-7 sa generasyon mula kay Adan, pang 7th generation siya, na-rapture siya. Sa panahon natin ngayon, nasa pang-7 church age na po tayo. Laodicean church age. Kaya makikita natin ang mga churches, nagkakaroon ng pataasan, naging mga materialistic. Mga kapatid, halos lahat ng churches ngayon, ganyan na po ang ugali. Nakahula yan sa Revelation chapter 3. Makikita natin ang panahon. Kaya ang rapture magaganap sa pang-7 church age. Itong panahon natin ngayon, itong last days. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo. Sapagat sa lahat ng panahon, ang panahon natin, ito ang pinaka-golden age ng pangangaral. Panahon ng pangangaral ng gospel. Napakagandang panahon itong sa atin, mga kapatid. Sa lahat ng panahon, ito ang pipiliin kong panahon ng pangangaral ng gospel, mga kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para mangaral. Hindi katulad ng panahon ng mga apostoles, pinapatay sila. Bawal mangaral tungkol kay Jesus. Pero ngayon, malaya po tayong lahat, mga kapatid. Kaya, yan po ang mga palatandaan. Pang-7 sa henerasyon ni Adan, si Enoch. Sa panahon natin, type and shadow yan, na tayo po ay nasa pang-7 church age na rin po. Kaya naniniwala ko ang rapture magaganap sa panahon natin ito, mga kapatid. Okay? Kaya ang church, ang pang-5 sa mga na-rapture, no? O mara-rapture. Pang-6 at pang-7, para makita nyo yung mga kukunin ng Lord na aakyat sa langit ng buhay. Panghuli po si Elijah at si Moses sa Revelation 11. Pag bumaba ang Panginoon, nag-reincarnate ang spirito ni Moses at Elijah sa dalawang Hudyo. Kasi pagkatapos ng rapture ng church, pag tayo kinuha na po ng Diyos, mga kapatid, sila ang magpapatuloy sa gospel, sa pangangaral. Itong dalawang propeta. Pero ang kanilang ministry, hindi na po sa mga hentil. Sa hentil, isasara na ng Diyos yung biyaya ng salvation. Nasa panahon tayo ngayon ng dispensation of grace. Panahon ng mga hentil para maligtas. Pagkatapos ng rapture, ay doon na isasara na po yung pinto. Tandaan niyo po yung 10 virgins. Nang dumating ang lalaking ikakasal, may sumigaw. Magsihanda kayo, salubungin niyo ang lalaking ikakasal, dumating na ang bridegroom. Lahat sila sumalubong. Sinindihan ang kanilang mga lampara. Yung 5 matalino nasindihan dahil may langis. Pero yung 5 mangmang, wala po silang oil. Tuyo na. Kaya mga kapatid, sila po ay hindi nakapasok sa bulwagan. Mga kapatid, humihingi sila sa matalino. Sabi ng matatalino, hindi kasya ito sa atin. Kasyang-kasya lang ito sa aming lampara.
ang gawin nyo, bumili kayo, baka sakali. At baka makahabol pa kayo. Pero anong nangyari? Nang pumasok na ang Panginoon, ang bridegroom, at ang kanyang bride, ang wise virgins, anong sabi ng Bible? And the door was shut. At isinara na ng Panginoon ang bulwagan, ang pinto ng bulwagan. Kinandado na, pininid na, sinyat na, sinara na. Mga kapatid, kaya nang dumating yung 5 foolish virgins, kumakatok sila, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo po kami. Papasukin mo po kami. Ano sabi ng Panginoon? Sumagot si Jesus, Verily, I say unto you, I know you not. Sabi ni Jesus, I know you not. I do not know you. Napakalinaw po ng sinabi ni Lord. Hindi ko kayo nakikilala. Sabi ng Panginoon. Kaya anong nangyari sa naiwan sa rapture? Naiwan sila, itong 5 foolish virgins. Hindi pinapasok. Amen? Hindi sila pinapasok. Hindi sila kinilala. Hindi ko kayo kilala, sabi ni Jesus. Anong mangyayari sa mga hindi kinikilala ng Lord? Nasa Mateo 7. Magsilayo kayo sa akin. Doon kayo sa impyerno, kasama ni Satanas at ang kanyang mga anghel. Pag hindi kilala ng Diyos, hindi niya tupa, kambing yan. Sabi ni Lord, My sheep, hear my voice. My sheep, hear my voice. And I know them. I know them. And they follow me. Linaw. Ano pa sabi niya? And I give unto them eternal life. They shall never, never perish. Ang linaw po. Pagtupa ka ng Lord, mga kapatid, tandaan niyo po, hindi kanya pababayaan daw na mapahamak. At kilala ka ng Panginoon. Paano itong 5 foolish virgins? Sabi nila, sabi ni Jesus, I know you not. Verily I say unto you. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. At pagkatapos, hindi pinagbuksan. Hindi pinapasok. Tapos pinapangaral ng iba, ligtas daw ang maiiwan sa rapture. Yun daw maiiwan sa rapture, huwag ka lang magpatatak ng 666, huwag ka lang daw sasamba sa Antichrist, ligtas ka. Saan mo nabasa yan? Wala po sa Bible yon, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Kristo, magbantay kayo. Sabi niya sa 10 virgins. Nang maiwan ng mga foolish virgins, kaya sabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sabi niya. Sapagkat hindi nyo alam ang aking pagdating. Maaring sa ating gabi, maaring sa madaling araw, sa umagang tapat, o sa katanghaliang tapat. I say unto you, watch, magbantay kayo. Maliwanag po yan. Bakit tayo pinagbabantay? Kasi alam ni Lord, pag tayo naiwan, hindi ka na maliligtas. Wala nang pangalawang second chance salvation. Wala na po. Kaya yung mga nangangaral na kahit daw maiwan ka sa rapture, ligtas ka pa rin, wala po sa Bible yon. Mga kapatid, saan mo nabasa yon? Sabi ng mga apostol, yung wala sa aral ng mga apostol, wag nating paniwalaan. Wag nating ipapangaral ang wala sa Bible. Ang labas nun, false prophet. Nangangaral sila ng wala sa Bible, dinadagdagan nila ang Bible. Napakabigat na kasalanan yon. Sabi ng Lord, sino mang magdagdag, dadagdagan ng parusa sa kanya o magbawas. Kaya mga kapatid, ito ang true gospel. Ang maiiwan sa rapture, kawawa. Kaya nga sabi ng Lord, magbantay kayo. Ito po ang pag-asa natin mga Kristiyano sa pagbabalik ng Lord. Madatnan niya tayo, sabi nga ni Pablo na, perfect. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 27, ang kukunin niyang iglesia ay ang kanyang iglesyang walang mancha, spotless, without wrinkle, without blemish. A perfect church, sabi niya, holy, should be brought to heaven. Ito po ang mararapture.
Kaya mga kapatid, yung mga churches na hindi po sinunod yun, natural po, hindi sila pwedeng ma-rapture. Kaya hindi biro po ang rapture, mga kapatid. Minsan lang po magaganap yan. Pag nangyari na yan, yung maiiwan, dadanas na po yan ng tribulation period. Kawawa, mga kapatid. Kaya ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, napakalinaw po, napakahalaga na tayo handa. Okay? Ngayon mga kapatid, nakita na natin yung 7 mararapture sa Bible, no? At nalaman natin na ang rapture o ang tinatawag na second coming of Christ ay biblical. At ito ay true gospel ng Lord. Pinangaral ni Jesus, pinangaral ni St. Peter, ni St. Paul, at ng mga apostol. Naranasan ni Enoch, naranasan ni Elijah, at mararanasan ng church. Naranasan ng Panginoong Jesucristo at ng mga Old Testament saints. Una na silang na-rapture. Kaya biblical po ang rapture. Okay, balik na tayo dito sa lingkod ng Lord na si Elijah. Si Elijah po ay na-rapture din. Pangalawa, kay Enoch. Alam niyo ba ang Old Testament, sabi ng Bible, sinulat ng Diyos at pinasulat niya ang Old Testament para daw pakinabangan natin ngayong New Testament na inabot ng huling panahon. Dito raw tayo matututo, sabi ni Pablo. Lahat daw ng nasulat, aforetime, lahat ng nakaraan na nasulat, ay sinulat para sa ikatututo natin. Para sa ikapeperpekto ng church sa panahon natin ngayon. Kaya nga mga kapatid, ito ang tinatawag na type and shadows. Ang Old Testament ay type o shadows ng New Testament. Babasahin ko sa inyo para makita po natin ito. Kapag naunawaan natin ang type and shadows, mauunawaan niyo po ang buong Biblia. Mauunawaan niyo ang prophecy, mauunawaan niyo ang mangyayari ngayong New Testament. Hebrew chapter 10, pakibasa po, verse 1. Para makita natin itong katotohanan ito. Hebrew chapter 10, verse 1. Sabi rito ng salita ng Diyos, For the law, having a shadow of good things to come. Very image of the thing. Halimbawa, ang church, ang Israel ng Old Testament, niligtas ng Lord sa Egypt, dinala sa papunta sa lupang pangako, naglakbay, sinuplayan ng Lord, niligtas sa maraming kapahamakan. Ang Israel ay simbolo ng church ngayon. Ayon sa Biblia, tayo po ang tinatawag ng Diyos na spiritual Israelites na naglalakbay ngayon sa ilang. Ang ilang itong sanlibutan. Patungo sa lupang pangako o Kanaan na walang iba kundi ang langit. Buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang Israel noon, hindi pa yun ang tunay. Sabi rito, yun daw type lang o tinatawag na shadows of good things to come. Yun palang simbolo ng church. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, huwag niyong tutularan ng Israel sapagkat sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nagreklamo sa Diyos, hindi masunurin, kaya pinarusahan sila ng Diyos. At marami ang hindi nakapasok sa lupang pangako. Kaya, type and shadow po yun. Yun po ang tinatawag na type and shadow. Kaya nga sabi niya, halimbawa si Aaron, Aaron, ginawa siya ng Diyos na high priest. Sabi ng Bible, naghahandog siya ng dugo ng hayop sa altar para sa kasalanan ng Israel. Pero sabi ng Biblia, si Aaron ay hindi patunay. Type and shadow lang siya ni Jesus Christ, na siyang tunay na darating na high priest. At ang dugong ihahandog ni Christ, hindi dugo ng baka o tupa o kambing. Ang dugong hinalay ni Jesus ay mismong sarili niyang dugo para sa kasalanan nating lahat nang mapako siya sa krus ng Kalbaryo.
At lahat tayo naligtas. Tinubos niya tayo sa lahat ng kasalanan. Kaya nga si Aaron, hindi pa raw siya ang tunay. Yan ang tinatawag na type and shadow. Type ni Jesus Christ o tipo ni Kristo, si Aaron. Yan ang tinatawag na type and shadow. Kaya mauunawaan, hindi pa talaga si Aaron ang high priest. May darating na tunay na mas maganda. At ang magandang bagay na yon ay si Jesus Christ. Amen. Siya ang tunay na high priest. Kaya ang paghahandog sa kasalanan, para sa kasalanan ng kanyang dugo, ay perpekto na, ayon sa Biblia. By one offering, He became the author of eternal salvation. Minsan lang po siya namatay sa krus at perpekto na raw ang kanyang handog para sa kasalanan. Kaya nga hindi na natin kailangan yung high priest na maghahandog pa ng dugo ng hayop. Tapos na ang paghahandog at tinapos na yun ni Jesus Christ. Amen. Kaya nga ang salvation natin, kumpleto na ang ating kaligtasan. Dahil nagtagumpay na si Kristo na maihandog ang kanyang dugong banal para sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ni Kristo, bago siya namatay sa krus, ang sabi niya, "It is finished." Natapos niya na ang kanyang misyon na tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya maliwanag po ito. Kaya nga si Elijah ay type lamang po. Si Elijah ay type po ng church na mararapture. Narapture ang church, si Elijah narapture din. Kaya type siya ng church na mararapture. Bago narapture si Elijah, meron siyang 4 na lugar na pinuntahan. Ayon sa Biblia, dinala siya ng Lord sa 4 na lugar na may type and shadow sa panahon natin. Itong mga pinuntahan niyang ito bago siya na-rapture sa likod ng Jordan River, mga kapatid, ito ang mga lugar na may kaugnayan sa ating lahat ngayon, sa ating sa church para ma-rapture. Itong mga pinagdala ng Diyos kay Elijah para maperpekto siya at maging handa sa tinatawag na rapture, makuha siya ng Diyos ng buhay, dumaan siya sa 4 na lugar na ito. Aral ito sa church na kailangan din nating daanan para ma-perfect po ang bawat isa. Maging handa tayo. Tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Bethel. And Elisha said unto him, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave you. So they went down to Bethel. Kaya, pangalawa, Bethel. Ako, may ibig sabihin ng Bethel, may ibig sabihin ng Gilgal. Tuloy ko po. And the sons of the prophets that were in Bethel came forth to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And Elisha said, Yea, I know it. Hold you your peace. Sabi ni Elisha, alam ko, manahimik kayo. And Elisha said unto Elisha, Tarry here. Sabi niya, manatili ka rito. Hintayin mo ako rito. I pray thee, for the Lord has sent me to Jericho. To Jericho. Ang dinawa, Jericho na naman. Pangatlo, manatili ka rito, sabi ni Elijah, kay Elisha, sapagkat kukunin na siya ng Panginoon eh. Pinapupunta ako ng Diyos, sinusugo niya ako sa Jericho. Ang sabi ni Elisha, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave you. So they came to Jericho. Kaya kahit saan pumunta si Elijah, pumupunta si Elias, si Elisha. Sumusunod siya. Verse 5. And the sons of the prophets that were in Jericho, ang daming propeta noon mga kapatid.
sabi rito, dito 50 yata yung propeta rito ng Diyos dito sa Jericho o Jordan. Sabi rito, came to Jericho and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And Elisha answered, Yea, I know it. Hold you your peace. And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee, here, for the Lord has sent me to Jordan. Ito na po, pangapat. Manatili ka rito, maghintay ka na lang dito, sabi ni Elijah kay Elisha, sapagkat sinusugo ako ng Diyos sa Jordan. Ito po, mga kapatid, dahil kukunin na siya ng Diyos. And he said, sumagot si Elisha kay Elijah, si Elisha po ay apprentice ni Elijah o disciple niya. Isa sa disipulo ni Elijah, si Elisha. Pinakamasigasig, malakas ang faith. Napakalakas ng faith ni Elisha. Kaya nga nangunguna siya sa mga disciples ni Elijah. Kaya nga dito mga kapatid, hindi siya iniwan, no? Kasi alam niya kukunin na siya ng Lord. And Elijah took, sabi rito, and 50 men of the sons of the prophets, sipin nyo, mga ano ito, no? Sons of the prophets, stood to view afar off, and they too stood by Jordan. And Elijah took his mantle, and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided, hither and thither, so that they too went over on dry ground. Itong Jordan, napakalalim. Alam niyo ba ang Jordan River? Napakalalim na ilog. Napakalakas ng agos. At napakarumi. Ayon sa Amerikanong nagkwento sa akin, ang Jordan River, sabi niya, pinuntahan na nila. Isa siyang evangelist, napuntahan niya na ang Jordan River, napakalaking ilog, napakalalim, pero napakarumi. Ang tubig daw po ay kulay putik. At diyan po nagbaptize si John the Baptist. At diyan nabaptize ang ating Panginoong Jesucristo sa maruming tubig ng Jordan River. Kaya alam natin lahat na ang Jordan talagang hindi maganda ang tubig. Jordan River huminto sa pag-agos at yung tubig naging parang mataas na pader na humarang sa tubig ng Jordan, kaya yung kabila natuyo at nakadaan sila, Elijah at Elisha roon, ang dalawang propeta ng Panginoon. Kaya sila po ay ganun ka powerful si Elijah. Binigyan siya ng Diyos ng grabing kaloob na kapangyarihan. Grabe po. Inampas niya ang Jordan na hati. Parang dagat na pula na hinati ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Kaya sabi rito, okay. And it came to pass when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for you. Sinabi ni Elijah kay Elisha, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo o gawin ko para sa iyo? Kasi nalulugod siya sa kanyang apprentice na si Elisha, sa kanyang disipulo. Sabi niya, anong gusto mong hilingin, Elijah? Dahil kukunin na ako, sabi niya ng Panginoon, kailangan na gusto kitang bigyan ng, alam mo na, regalo o anumang gusto mo, sabi niya. Sabi ni Elisha, okay, dito po sa
verse 9. And it came to pass while they were gone over that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for you before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of your spirit be upon me. Sabi niya, grabe itong kahilingan niya. Sabi ni Elisha, ang gusto ko po, dobling kapangyarihan mo. Double power. And a horse and horses of fire. And parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Kaya, yun na po, nang pagkasabi ni Elijah yun, biglang dumating na po yung karwahing apoy na humiinihila ng 2 kabayong apoy. Umaapoy din. At siya'y dinagit ng karwahe at itinaas na sa langit papunta sa tinatawag na third heaven, mga kapatid. Kaya maliwanag po ito, napadaan papuntang Jordan, mga kapatid, ang unang lugar na kanilang dinatnan ay ang Gilgal. Ayon sa Biblia, ang Panginoong Diyos nag-utos kay Joshua dito, kung babasahin niyo po itong Joshua chapter 5, mula dito sa verse 6 hanggang verse 9. Ayon dito, ang sabi ng Biblia, yung mga matatanda, dahil yung matatanda hindi nakapasok ng lupang pangako, sila lang ang unang nakatanggap po ng covenant ng Lord tungkol sa circumcision. Circumcision. At yung mga bata, hindi pa po na-circumcise o hindi pa natuli. Kaya nga mga kapatid, inutos ng Diyos na kailangan ma-circumcise din ang mga batang Israelita. Mga kapatid, dahil yun po ay covenant ng Lord. Kinakailangan ng isang anak ng Diyos noong unang panahon, ma-circumcised. Pero sa panahon natin, iba na ang termino ng Lord sa circumcision. Sabi rito, kailangan ng lahat ng mga anak, sabi ng Lord, ay tuliin para po, dahil ito ang utos ng Lord kay Abraham, mga kapatid. Kaya si Abraham na circumcised din, kahit matanda na. Sabi rito, verse 8, And it came to pass when they had done circumcising all the people, lahat ng mga kabataan, anak nilang lalaki, tinuling lahat, na-circumcise lahat, that they abode in their places, na natili lang sila sa kanilang mga tent, in the camp, till they were whole, hanggang sa sila'y gumaling. Nung magaling na yung kanilang pagkakatuli o pagkakacircumcised, sabi rito, doon na po nagsalita ang Panginoong Diyos. Pakinggan yung sinabi ng Panginoon. Itong isa-isa ito ang unang utos ng Lord. Kaya dinala ng Lord si Elijah sa Gilgal. 4 na lugar na dapat nating masunod din para po maging handa tayo sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Lahat tayo ma-rapture, mga kapatid. Saka sinabi ng Lord, And the Lord said unto Joshua, pagkatapos nilang circumcise lahat, This day, pagdurusa, kasakitan, lahat ng hirap na dinanas ng Israel sa Egypt, ni-roll away na po ng Diyos. Praise the Lord. Bakit? Sinabi ng Diyos ito pagkatapos nilang magpatuling lahat, magpatuli o magpa-circumcise. Dahil yun ang kautusan ng Lord. Sa panahon natin, ito'y type and shadow, mga kapatid. Type and shadow ito sa church ngayon. Sinabi ni Apostol Pablo, kailangan ng mga puso ninyo ay ma-circumcised, sabi niya. Anong ibig sabihin ni St. Paul? Na kailangan daw ang mga puso natin ma-circumcised din. Ibig sabihin, sabi ni Paul,
Linisin niyo ang inyong mga puso. Tanggalin ang kayabangan, tanggalin ang pagmamataas, tanggalin ang pagtatanim ng galit, tanggalin ang anumang masamang isip, evil thought, mga kapatid, grudges, lahat ng masama, alisin nyo sa puso nyo, tanggalin nyo, i-circumcise nyo, sabi ng Panginoon. Di ba circumcision, pinuputol, tinatanggal yung, ano po? Tanggalin mo, sabi ng Lord. Para sa ganon, maging handa kayo sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Amen. Napakalinaw po. Ibig sabihin, tanggalin, pagsisihan, magsisi. Mga kapatid, yun po ang ibig sabihin ng Lord sa circumcision of the heart. Maliwanag po ito. Unang dinala ng Lord kay Elijah sa Gilgal. Kailangan ng Kristiyano, ma-circumcise ang puso. Mawala lahat ng kayabangan, pagmamataas, grudges, evil thought, pagtatanim ng galit, pagkapuot, inggit, mga kapatid, evil thought, masasamang isip, tanggalin yan, sabi ng Panginoon, at kayo po ay makakasama sa rapture. Pag nandyan yan, hindi ka mararapture. Hindi ka perfect kapag nandyan yan. Maliwanag po ang pinagdala ng Lord kay Elijah ng Bethel, kaya maiwan ka rito, ako na lang ang pupunta. Meron na si pinadala ng Lord si Elijah sa Bethel bago siya na-rapture. 4 ang pinagdalan. Gilgal, Bethel, pagkatapos Jericho, Lord, o revelation ng Lord kay Jacob tungkol sa bahay ng Diyos. Babasahin ko po ang kasaysayan. Sabi rito, and Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. And he lighted upon a certain place and tarried there all night because the sun was set. And he took of the stones sabi niya, to thee will I give it, and to thy seed. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, to the east, and to the north, and to the south. And in thee, and in thy seed, shall all the families of the earth be blessed. And behold, I am with you, and will keep you in all your places whither thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave you until I have done that which I have spoken to thee of. And Jacob awaked out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place. Surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, how dreadful is this place! This is none other but the house of God. This is none other but the house of God. And this is the gate of heaven. Ang linaw po, napakalinaw ng sinabi ni Jacob. Nang makita niya yung ladder, akyat manawag ang mga anghel, nagising si Jacob. Nakita niya ang Panginoon. Sabi ng Lord, lahat ng ito ibibigay ko sa iyo ang mga lupaing ito, pati sa iyong mga anak. Kaya nagising si Jacob, gumawa siya ng altar para magpasalamat sa Lord. Nilagay yung kanyang unang na bato, pinuhusan ng langis, nilangisan, at nagpasalamat siya sa Panginoon, sumamba. Sabi niya, napaka-dreadful ng lugar na ito. Surely, this is the house of God, sabi niya. Ito'y bahay ng Diyos. This is the gate of heaven, sabi niya. Mga kapatid, napakalino nung sinabi ni Jacob. Revelation po ito ng Diyos kay Jacob. Alam niyo ba kung sino ang ladder na yon, mga kapatid? Sino ang hagdanang yon? Babasahin po natin. Pakibasa niyo po sa aklat ng John, chapter 1,
verse 50 to 51. Makikita natin itong hagdanang yan kung sino. John chapter 1, praise the Lord. 50 to 51. Sabi rito, nangungusap dito ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus, Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Naniwala ka na? Dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno? Sabi ng Panginoon kay Nathanael, Thou shalt see greater things than this. Sabi niya, makakakita ka ng higit pa na dakilang bagay kaysa mga ito. And he saith unto him, and Jesus saith unto him, sabi ni Jesus, Verily, verily, I say unto you, hereafter you shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Praise the Lord. Ang lino po, higit pa riyan makikita mo. Mula ngayon, makikita mo ang mga anghel ng Diyos, akyat manaog, ascending and descending sa anak ng tao. Siya pala ang ladder. Si Jesus Christ ang ladder patungo sa langit. Si Jesus Christ ang daan patungo sa langit. Wala nang iba. Sabi niya, I am the way. Ako ang daan. Walang makapupunta sa langit, sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lang. Siya ang ladder. Mga kapatid, thou shalt see the angels, the heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Nakita ni Jacob yung ladder, akyat manawag doon ang mga anghel ng Diyos. Sa mga tuwid, yun po ay type and shadow ni Jesus Christ. Si Kristo ang daan patungo sa langit, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Jacob, surely, this is the house of God. This is the gate of heaven. Ano ang house of God? Revelation ng Lord sa panahon natin. Type and shadow. 1 Timothy 3:15. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sabi ni Paul, kung ako'y mananatili at magtatagal dyan, sabi niya, and if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ang linaw po mga kapatid. Sabi ni Pablo, ang house of God ay walang iba kundi ang church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ito raw ang ground ng katotohanan. Dito pinapangaral sa church ang katotohanang salita ng Lord, ang true gospel. Kaya nga sabi ni Pablo, kung magtatagal ako para may pangaral ko sa iyo, maturuan kita kung paano tumayo sa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos ay ang church ng Diyos na buhay, sabi niya. Kaya nga ang church, ito po ang house of God. Kung sinabi ni Jacob yan, surely, this is the house of God. Ganon din ang church ng Panginoon. Surely, the church is the house of God sa panahon natin. And this is the gate of heaven. Alam mo yung gate of heaven, para makapasok ka sa heaven, dadaan ka sa gate ng heaven. At ang gate ng heaven ay ang church. Sapagat sa church, ito ang pillar and ground of the truth. Dito pinapangaral ang true gospel. Dito po tayo na perfect.
Dito po tayo na nakaka-receive ng aral, mga kapatid, ng true gospel, na magpe-perfecto sa atin. Dito nire-reveal ng Diyos ang perfection revelation sa last days, sa church. Kaya mga kapatid, maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ito ang pangalawang lugar na isinugo ng Diyos sa Elijah bago ma-rapture, Bethel. Ang Bethel, kaya ang sabi rito, kaya't ang lugar na yan ay tinawag ni Jacob na Bethel. Ngunit nung una, ang Bethel, ang pangalan niya nung una ay Luz. Luz. Ngunit sinabi dahil nakita ni Jacob ang ladder of God, patungo sa langit, nangusap ang Diyos sa kanya, sabi niya, this is the house of God. Tinawag niya itong Bethel. Dati Luz. Kaya mga kapatid, yun ang revelation ng Lord sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Kaya ang church, kinakailangan po, mga kapatid, meron tayong church. Amen. Sapagat ang church, ito ang house of God. Ayon sa banal na kasulatan, 1 Timothy 3:16, 3:15, the church is the house of God. Para ma-rapture tayo dahil ang kukunin ng Lord, sabi ng Lord ang kukunin niya, a church, hindi individual. Sabi ng Lord, Ephesians 5:27, anong kukunin niyang church? A church without blemish, a church without wrinkle, a perfect church. Kaya kung nag-iisa ka, hindi ka church. Ang church is a group of believers. A group of believers indwelt by the Holy Spirit. Yan ang church. A called out body of believers. Hindi isa lang. Para ma-rapture ka, kailangan member ka ng tunay na church ng Panginoong Jesucristo. Sapagat ang kukunin ni Lord ay church. Amen. Kaya mga kapatid, napakalinaw po ng sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya si Elijah, yun ang pangalawang lugar na pinuntahan niya. Ganun din sa panahon natin, para ma-rapture tayo, kailangan nandun ka sa church ng Panginoong Jesucristo. Sa tunay na church, na kung saan ang Diyos nagre-reveal ng mga bagong revelation. Rapturing faith, perfection, revelation from God. Fresh manna of revelation. Yun ang kailangan po natin sa panahon natin para tayo ma-perfect. Yun ang pangalawa. Yung una, kailangan dumaan ka sa Gilgal. Sabi ng Lord sa Gilgal, tuliin nyo lahat ng mga Israelita. I-circumcise silang lahat. Sabi ni Apostol Pablo sa church, kailangan i-circumcise nyo ang inyong mga puso. Tanggalin ang anumang masasama, evil thought, galit, pagkapuot, inggit, grudges, pagtatanim ng galit at iba pa. Linisin ang ating mga puso. Kailangan magsisi tayo sa lahat ng kasalanan. Pagkatapos, pangalawa, pinapunta siya sa Bethel. Sa Bethel, kailangan natin ng revelation ng Lord. Ni-reveal ng Diyos sa Kanya ang isang mystery. Kailangan natin ng revelation from God. Amen. Kailangan po nating, yun nga po, sa Bethel na po, pangalawang pinagdala ng Diyos kay Elijah. Bethel. This is the house of God. Kailangan tayo maging miyembro ng house of God. Pangalawa, kung wala kang church, mga kapatid, pwede namin kayong invite sa church. Kung wala ka talagang church, kailangan meron kang pamilya, meron kang sambahayan, na kung saan tayo po ay sa tulong-tulong na maglilingkod sa Lord upang tayo po ay maperpekto hanggang sa pagbabalik ni Lord. Mga kapatid, meron tayong sinasandalang iglesia. Amen. Ngunit kung meron kayong church, mahalin nyo ang inyong church. Yun po ang may papayo ko. Kaya mga kapatid, number 2 lang yan. No? Kailangan magkaroon tayo ng church. Yung una, kailangan circumcise ang ating mga puso. Kailangan maging malinis ang puso natin sa pagdating ni Kristo.
isang requirement ng Lord yan para tayo ma-rapture, mga kapatid. At yung pangalawa, yung panghuli, dalawang lugar, Jericho at Jordan. Pinakamaganda yan. At yan po ang ipaglilingkod natin sa susunod na linggo para maperpekto itong mga nire-reveal ng Lord sa atin para ma-rapture tayo tulad ni Elijah. Dahil si Elijah pagkatapos sa Jordan, paglipat niya sa Jordan, doon na po siya na-rapture. Kinuha na siya ng Lord. 4 po yan. Gilgal, ano yung Gilgal? The rolling away of the stone. The rolling away of the reproach of Egypt from off the children of Israel. Sinasabi rin ng Lord sa iyo, ngayon, kapatid, inalis ko na ang kahihiyan sa iyo. Mula nang tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, sabi ng Lord, inalis ko na ang cup of trembling sa iyo. Inalis ko na ang kahihiyan sa iyo, ang kahirapan, ang mga problema. Inalis ko na sa iyo ang lahat ng gawa ng kaaway. Ano mang ginawa ng kaaway sa iyo? Sabi niya sa Joel chapter 2, I will restore to you. I will restore to you what the locust has eaten, the caterpillar, the cankerworm, the palmer worm, sabi niya, sabi ng Panginoong Yesus. Ibabalik ko sa iyo lahat ng ninakaw ni Satanas sa iyong buhay. Aalisin ko na ang reproach sa iyo, yung kahihiyan. Papalitan ko ng biyaya, pagpapala, mga kapatid, kagalakan, kapayapaan. Yun ang pangako ng Lord sa iglesia. Kailangan nating dumaan sa Gilgal pagkatapos sa Bethel. Amen? Kailangan meron tayong church na sinasandalan, sinasamahan para tayo ma-perfect at matawag na iglesia ng Diyos na buhay. Dahil ang kukunin niya sa rapture, a church, a perfect church. Kaya yun lang po mga kapatid, next meeting na po yung dalawa, manalangin po tayong lahat. Lord Jesus, salamat po sa mga salita mo na na-share na po ng iyong lingkod sa oras na ito. Salamat Lord sa great revelation na binibigay mo sa amin upang kami maperpekto at Lord, maging handang-handa sa nalalapit mong pagbabalik sa rapture. Ama, dalayan ko po lahat ng aral na ito, itanim mo sa puso't isipan ng aking mga kapatiran, lahat ng iyong mga tupang nakarinig, at gawin mo itong kalakasan nilang lahat, Lord God, upang silang lahat ay laging mahanda. Anumang oras na dumating ka, walang maiiwan, isa man sa mga anak mo o miyembro ng iglesia mo, Panginoon. Maraming salamat. Binigyan mo kami ng church na masasandalan at ikaw ay nakikita namin na ikaw po ay kumikilos, na ikaw po ang nangunguna, na ikaw po ang nagahari. At ikaw lamang, Panginoon, ang may tataas sa iglesyang ito. Ikaw lamang ang aming itataas at lahat ng glory, Lord, walang nanakawin isa man sa amin, kundi lahat ibibigay namin sa iyo, lahat ng kalwalatian, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng glory. Maraming salamat po. Pagpalain mo patuloy ang gawain ito, ang ministering ito sa internet. Pagpalain mo po lahat ng aming mga kapatid na nakikinig. Pagalingin mo po silang lahat ngayon. Iunat mo, mapagpala mong kamay. Abutin mo lahat ng mga viewers, mga kapatid na nakikinig, Lord, at pagalingin mo po silang lahat. Lord, ano man ang kanilang karamdaman, ang nangangailangan ng financial, nakapangangailangan ng financial, Lord, ibuhos mo sa kanila ang financial blessing, katagpuin mo ang kanilang financial na pangangailangan upang mabayaran ang lahat ng uti ng utang o anumang paggagamitan o kapangangailangan, may magamit po sila. Ibuhos mo ang financial blessing sa lahat ng aming mga kapatid na nakikinig ngayon, sa lahat ng anak mo, ganun din sa iyong iglesia. Salamat, Lord, at dalayan ko po na silang lahat ay magpatuloy sa pakikinig sa programang ito sa iyong mga salita upang sila maging handa sa nalalapit pong pagbabalik. Pagpalain mo ang susunod naming meeting sa susunod na linggo, may tutuloy po at tatapusin ang mensaheng ito, Panginoon. Salamat, Lord, at pagpalain mo po ang isang linggong darating na ito sa lahat po ng aming mga lakad, lahat ng gawain mo, ang mga araw-araw, gabi-gabing gawain mo, pagpalain mo pong lahat ng mga preacher na humahayo, pagpalain mo, lahat ng gawain, kumilos ka, magligtas ka,
magpala ka, Panginoon, maghimala ka, magpagaling ka. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ng Lord, ang trabaho po nila, Brother Levy, bukas sa kanilang trabaho, Lord, dinadalayan ko po na gabayan mo silang lahat, tulungan mo sila, Lord God, na magtagumpay sa kanilang minimithi. Ganon din po, lahat ng aming mga kapatid na nakikinig ngayon, Lord God, basbasan mo silang lahat sa gabing ito, bantayan mo sila sa kanilang pagtulog at pamamahinga, takluban sila sa iyong banal na dugo, sa iyong mighty blood, Lord, balutin mo lahat ng Kristiyano sa kanilang pagtulog at gisingin sila na may pusong mapagpuri, mapagsamba sa iyo sa kinabukasan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang isang linggo naming darating na ito ng dakilang tagumpay, kasaganaan at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, ang lahat ng anak ng Diyos magsabing, Amen at Amen. Thank you, Jesus. God bless you. Magandang gabi po, mga minamahal namin mga kapatid sa Panginoon. And good night. Thank you, Lord.